Ito ay larawan ng snow sa Antarctica. Tila ba ito ay may dugo? Hindi po ito inedit o photoshop lamang. Totoo ang kulay pinkish red na nasa snow. At hindi lang ito basta-bastang kulay. Ito ay buhay at dumadami. Kumakalat na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Arctic, Italy, California at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, ang snow na ito ay sinyales ng isang environmental disaster. Maaaring isa daw ito sa magpapabilis ng pagkasira o pagkagunaw ng ating mundo. Bakit kaya? Ano ba ang nasa ilalim ng nyebe? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang snow na may kulay pinkish red ay kilala sa maraming katawagan. Merong pink snow, red snow o blood snow. Pero mas kilala ito sa tawag na watermelon snow. Ito ay makikita sa iba't ibang panig ng mundo na nagkakasnow, lalo na sa bulubundukin. Nangyayari ito sa Antarctica, Alaska, Arctic, Himalayas, Greenland at marami pang iba. Kung iyong titingnan ay napakaganda ng kulay nito. Bagay nga ang pangalan nito dahil para itong watermelon na may ice. At pati nga amoy nito ay para talagang matamis na prutas. Mukhang masarap kainin. Pero huwag palilin lang dahil hindi ito inirerekomenda ng mga ekspertong kainin dahil isa itong laxative na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan. Ano ba kasi ang meron sa nyebeng ito at bakit ganito ang kanyang kulay? Ang fenomeno na ito ay nangyayari na mula pa sa panahon ni Aristotle noong 300 BC pa. Ilang taon itong naging palaisipan sa mga eksperto. Nung una ay akala nila na dahil ito sa deposito ng mineral na iron. Ngunit napag-alamang sa ilalim ng makapal na snow ay matatagpuan ang tunay na may kagagawan ng fenomeno na ito. At ito ay isang buhay na organismo. Ang pinkish red na kulay ay dulot pala ng algae na tinatawag na Chlamydomonas nivalis. Ito ay isang freshwater algae na kulay berde. Ang algae na ito ay gustong-gusto ang malamig na temperatura, kaya nabubuhay sila sa napakaginaw na nyebe. Tuwing taglamig ay nakatago lamang sila sa ilalim ng makapal na nyebe. Pagsapit naman ng tagsibol, kapag medyo mainit na ang temperatura, ang nyebe ay magsisimula ng matunaw at ito ang magbibigay ng nutrisyon sa mga algae. Dito na nangyayari ang germination o pagtubo at pagdami ng algae. Ang mga ito ay pupunta sa ibabaw ng nyebe at para maproteksyonan ang kanilang sarili sa ultraviolet light na nagmumula sa araw, ang algae ay nagpuproduce ng carotenoid pigment, kaya nagiging pinkish red ang kanilang kulay. Ito ang nagsisilbing sunscreen ng algae. Ang carotenoid ang siyang nagbibigay kulay din sa mga prutas at gulay tulad ng kamatis, mais at carrots. Pero alam mo ba, ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng watermelon snow ay isang hindi magandang sinyales. Bago tayo magpatuloy, ikaw ka-awesome! Gusto mo rin bang makakita ng watermelon snow? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes! Naniniwala ang mga eksperto na ang Chlamydomonas nivalis ay merong napakalaking papel pagdating sa pagkatunaw ng mga glaciers at snowfields. Normally kasi, nire-reflect ng yelo at niebe ang 80% ng init ng araw pabalik sa kapaligiran. Pero dahil sa kulay pinkish red na pinuproduce ng algae, mas kaunti ang reflectivity ng niebe. Ibig sabihin, dahil sa algae ay mas inaabsorb ng niebe ang init ng araw sa halip na ibalik ito sa ere at ito ay nagre-resulta sa pagkatunaw ng niebe. Mas mainit na temperatura, mas madaming tumutubong algae. At kung madaming algae, madami din ang sisipsip sa init ng araw na siya namang magre-resulta sa mas mabilis na pagkatunaw ng niebe. Ika nga, maganda pero nakakapinsala. Bakit? Pagkatunaw kasi ng glaciers o niebe ay nakakadagdag ng pagtaas ng sea level na siya namang magdudulot ng pagbaha sa mga syudad, pagguho ng lupa sa tabing dagat o ilog o kaya ay pagkakaroon ng storm surge.
Ibig sabihin, maaaring nakaka-contribute ang Chlamydomonas nivalis sa dinaranas nating climate change. Marami ngang eksperto ang nagsasabi na ang watermelon snow ay dapat isali sa climate models o computer simulation ng climate system ng Earth para mas mapag-aralan at maintindihan natin ang epekto na maaaring idulot nito sa hinaharap pagdating sa global warming. Ikaw ka-asam, sa tingin mo, malaki kaya ang magiging pinsala ng watermelon snow o mas malaki ang pinsala dahil sa kagagawan ng mga tao? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!